Bakit nga ba nananalangin ng mga tao? Nagdarasal ka ba para yumaman? Nagdarasal ka ba tuwing may problema ka lang? Nagdarasal ka ba para humingi ng tawad sa Diyos? Taos-puso ang panalangin ng ilan. Ang iba naman ay walang damdamin. Ano man ang ipinanalangin nila, umasa man sa exam sa paaralan, o manalo ang kanilang paboritong pupunan sa sport, hingi ng patnubay ng Diyos para sa kanilang pamilya, o iba pang mga dahilan, nadarama ng milyon-milyon na kailangan nilang manalangin. Sa katunayan, ipinakikita ng mga survey na kahit ang ilan na walang relihiyon ay regular ding nananalangin. Ang tanong ko sa'yo, nananalangin ka ba? Ano ang ipinanalangin mo? Nagdasalin ka man o hindi, baka may tanong mo, may naitutulong ba talaga ang panalangin? May nakikinig ba? Sinabi ng isang manunulat na ang panalangin ay isa lang anyo ng therapy na para bang kinakausap mo ang iyong alagang hayop. Ganyan din ang pananaw ng ilang otoridad sa medisina. Ano pa tinatawag ang panalangin na isang anyo ng alternatibong medisina? Nananalangin ba mga tao dahil nakagawian na lang nila ito? O dahil nadarama nilang gumagaan ang kanilang pakiramdam? Pero ay pinakikita ng Biblia na ang panalangin ay hindi lang basta isang anyo ng therapy. Sinasabi nito sa atin na may isa na talagang nakikinig sa mga nananalangin sa tamang paraan at para sa tamang mga bagay. Totoo ba ito? May magagawa ba ang panalangin sa atin? Bago ka gumawa ng anumang bagay, natural lamang na maisip mo, anong mapapala ko sa panalangin? Hindi kaya pagiging makasarili kung yan ang itatanong mo pagdating sa panalangin? Hindi naman. Natural lang na gusto nating malaman kung may maitutulong ito sa atin. Kahit ang mabuting taong si Job ay nagtanong, Job 9:16, ako ng tulong sa kanya. Sasagot pa siya? Hindi ako naniniwalang makikinig siya. Ang panalangin ay hindi lang basta isang relihiyosong routine o isang uri ng mental na therapy. Ang tunay na Diyos ay talagang nakikinig sa panalangin. Kung mananalangin tayo sa tamang paraan at para sa tamang mga bagay, makikinig siya. Sa katunayan, inihimok niya tayo na lumapit sa Kanya. Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya. Kung gayon, ano ang may tutulong sa atin ng panalangin kung magiging bahagi ito ng ating buhay? Number 1, ang panalangin ay magbibigay ng kapayapaan ng ating isip. Kapag may problema ka, labis ka bang nababalisa? Hinihimok tayo ng Biblia. Unang Tesalonica 5:17, lagi kayong manalangin. Filipos 4:6, sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. Tinitiyak sa atin ng Biblia na kung mananalangin tayo sa Diyos, Filipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na nakahigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng isip kung sasabihin natin sa ating Ama sa Langit ang mga ikinababahala natin. Sa katunayan, hinihimok niya tayong gawin yan. Awit 55:22, ihagis mo sa Diyos ang pasanin mo at aalalayan ka niya. Hindi niya kailanman hayaang magbuwalang matuwid. Nararanasan na ng maraming tao sa buong daigdig ang kapayapaang ito. Gaano man kabigat ang mga problema mo, kapag nasabi mo na ito sa panalangin, gagaan talaga ang pakiramdam mo. At syempre kung magaan na, madali mo nang magagawa ang mga bagay na gusto mo. May malaking tulong sa atin ang panalangin. Makakapagpatuloy tayo sa buhay nang hindi masyadong nag-aalala.
alam kong tutulungan ng Diyos na hilumin ang ating isip. Number 2, ang panalangin ay magbibigay sa atin ng kaaliwan at lakas sa panahon ng pagsubok. Napapaharap ka ba sa matinding stress? Dahil marahil sa masasaklap na karanasan o mga kalagayan nagsasapanganib ng buhay? Ang pananalangin sa Diyos ng buong kaaliwan ay makapagdudulot ng malaking ginhawa. Ayon sa Biblia, siya ang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. 2 Korinto 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama na magiliw at maawain, at ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa anumang sitwasyon. Ang maaliw sa atin sa harap ng lahat ng pagsubok, para maaliw rin natin ang iba na napapaharap sa anumang pagsubok sa pamamagitan ng kaaliwan na tinanggap natin mula sa Diyos. Halimbawa, nang lubhang mabagabag si Jesus, iniluhod niya ang kanyang mga tuhod at nagsimulang manalangin. Ang resulta, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Lucas 22:41. At lumayo siya sa kanila at lumuhod siya at nanalangin. Pagkatapos, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Ang tapat na si Nehemias ay pinagbantaan ng masasamang tao na gusto siyang pahintuin sa paggawa ng gawain ng Diyos. Nanalangin siya. Gusto kasi nilang lahat na takutin kami. Sinasabi nila, manghihina sila at hindi nila matapos ang gawain. Pero dalangin ko, palakasin mo ako. At pumunta ako sa bahay ni Semayas na anak ni Delayas, na anak ni Metabel, habang nagkukulong siya roon. Sinabi ni Semayas, magkita tayo sa bahay ng tunay na Diyos, sa loob ng templo, ayon sa mapagkakasunduang oras. At isara natin ang mga pinto ng templo dahil darating sila para patayin ka. Darating sila sa gabi para patayin ka. Pero sinabi ko, dapat bang tumakas ang lalaking gaya ko? Makakapasok ba sa templo ang gaya ko at mananatiling buhay? Hindi ako papasok. Pagkatapos, nalaman kong hindi siya isinugo ng Diyos. Binayaran lang siya ni Tobia at Sanbalat para sabihin ng hulang ito laban sa akin. Binayaran siya para takutin ako at makagawa ko ng kasalanan. Nang sa gayon ay masira nila ang reputasyon ko at madusta ako. O Diyos ko, huwag mong kalimutan ang mga ginagawa ni Tobia at Sanbalat, pati na rin ang ginagawa ni Noadias na propetesa at ang iba pang propeta na laging nananakot sa akin. Kaya natapos ang padre sa loob ng 52 araw noong 25 ng Ilol. Nang mabalitaan yun ng lahat ng kaaway namin at nang makita yun ng lahat ng nakapalibot na bansa, talagang napahiya sila at alaman nila na natapos namin ang gawain ito dahil sa tulong ng aming Diyos. Talagang tinulungan siya ng Diyos na madaig ang kanyang takot at magtagumpay sa kanyang gawain. Kapag nananalangin ka, lalo na kung may problema ka, para bang nasasabi mo ang problema mo sa isa na kayang tumulong sa'yo at nagpapatibay na hindi ka dapat mag-alala. Kapag nanalangin tayo sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kaaliwan. Number 3, ang panalangin ay magbibigay sa atin ng karunungan mula sa Diyos. May mga desisyon tayo na habang buhay na makaaapekto sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Paano tayo makagagawa ng matatalinong pasya? Sinasabi ng Biblia, Santiago 1:5, kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos, dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta, at ibibigay yun sa Kanya. Kung hihingi tayo ng karunungan sa Diyos, maaari niyang gamitin ang Kanyang banal na Espiritu para patnubayan tayong makagawa ng matatalinong desisyon. Sa katunayan, maaari nating espesipikong hingin ang banal na Espiritu dahil tinitiyak sa atin ni Jesus na ang Ama sa Langit ay magbibigay ng banal na Espiritu doon sa mga humihingi sa Kanya. Kaya kung kayo na makasalanan ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, lalo pa nga ang Ama sa Langit, magbibigay siya ng banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Jesus ay humingi ng tulong sa Kanyang Ama sa paggawa ng mahalagang desisyon. Ayon sa Biblia, nang pumili siya ng 12 lalaki na maglilingkod bilang mga apostol niya, nagpatuloy siya sa pananalangin sa Diyos ng buong gabi. Lucas 6:2. Nang mga panahong iyon, pumunta siya sa bundok para manalangin.
at buong gabi siyang nanalangin sa Diyos. At kung ang bayan ko na tinatawag sa pangalan ko ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumigil sa masasama nilang ginagawa, makikinig ako mula sa langit at patatawarin ko ang kasalanan nila at pagagalingin ko ang lupain nila. Ang panalangin ay isa ring paraan upang makatulong sa iba. 5:16. Kaya ipagtapat ninyo sa isa't isa mga kasalanan ninyo at ipanalangin ninyo ang isa't isa para mapagaling kayo. Napakalaki ng nagagawa ng pagsusumamo ng taong matuwid. Ang panalangin ay may malaking pakinabang sa atin. Bakit? Ito ay isang pampatibay ng loob. Unang Hari 9:3. Sinabi ng Diyos sa kanya, Narinig ko ang panalangin at kahilingan mo. Ang bahay na itinayo mo ay pinapanal ko sa pamamagitan ng paglalagay rito ng pangalan ko magpakailanman. At ang mga mata at puso ko ay mananatili rito. iilan lamang yan sa mga bagay na magagawa sa iyo ng panalangin. Subalit para makamit mo ang mga pakinabang na ito, dapat mo munang makilala ang Diyos at alamin ang kanyang kalooban. Maaaring ito ang unang hakbang para mapalapit ka sa dumirinig ng panalangin. Awit 65:2. O dumirinig ng panalangin, lalapit sa iyo ang lahat ng uri ng tao. Thank you.